nauwi sa pagkawala ng Embo Barangays. Sa totoo lang, sabi ko nga sa aking titulo, pagkawala ng Embo, walang ibang may kasalanan yan kung hindi ho ang Makati LGU. Eto, basahin natin. Hindi dapat nagmatigas, bagkus ay dapat tanggapin ni Makati Mayor Abby Binay ang unintended consequences. Ibig sabihin yung hindi sinasadya sa territorial dispute sa pagitan ng Taguig, lalo pa at Makati sa kanyang pamumuno, mismo ang nag-akyat sa usapin sa Supreme Court. Ito, ayon kay Attorney Darwin Cañete, isang prosecutor, nang iakyat sa Makati City ang kaso sa SC, sa Supreme Court, at hinga ng mga maestrado ng final determination ng issue ay dapat batid nito na maaari silang matalo o manalo. Ngayon, nagsalita ng Supreme Court, according kay Cañete ay walang ibang opsyon si Binay bilang alkalde ng Makati kundi magparaya sa nanalong partido ang Taguig. So dahil nga dyan, nagbigay na ho ng desisyon ang Supreme Court at sinasabing final sa Taguig yang BGC at nadamay patuloy ang Embo. Ayan. Sinabi pa ni Cañete, na paghahabol sa revenue reach ng BGC ay pinursigi ng Makati City mula pa nung panahon ni Jejomar Binay, Junjun Binay at Abby Binay, kaya dapat naging handa ang lokal na pamamahala na magkaroon ng final decision sa kaso. Eto. Lahat naman ng kaso may ending, giit ni Cañete, ni Attorney Darwin. Nangingan na reaction sa naging takbo ng kaso ng territorial dispute. Sinabi ni Cañete na kung siya ang tatanungin ay hindi lamang sana hinabol ng Makati City yung pagmamay-ari ng BGC. Dahil sa pag-agaw ng BGC, pati tuloy ang Embo Barangays ay nawala. Nakilalang balwarte ng mga Binay. Tandaan ninyo, diyan kumukuha ng boto ang mga Binay diyan sa mga Embo na yan. Para sabi ni Attorney Cañete, para sa akin ay malaking pagkakamali na inakyat pa ng Makati ang dispute case sa SC. Actually, ang katotohanan niyan, medyo bakit sumabit ang etong Makati? Kasi meron niyang tinatawag tayong nagkaroon sila ng parang nagganap sila ng kakampi supposedly, di ba? So inakyat nila sa Supreme Court. Ang tawag nga nila diyan ay forum shopping, di ba? Nag-akyat sila sa Supreme Court. Ang nangyari lalo, nagbigay tuloy ng desisyon ng Supreme Court na sinasabing sandali. Una-una, ang Embo hindi sa inyo 'yan. Bakit? Ang pinangahawakan ng Makati, okay? Ni Mayor Abby Binay, wala namang hindi ganun kabigat yung ebidensya niya. Ang napanood ko nga at nakita ko isang araw sa isang balita, ang kanyang pinagbasihan ay yung mapa na kung saan ang engineer na gumawa ay inutusan ng mga taga Makati. Nagets nyo? Ang mapa na yun ay ginawa dahil sa utos ng Makati LGU dun sa engineer na yun. Yun ang kanyang pinagbasihan. Okay? Ang problema, meron pang ibang mga mapa na mas nauna pa noon, unang-una pa, na talagang sa yang Embo at yang BGC ay sa Taguig. So lalo tuloy na ungkat dahil sa forum shopping di umano ng mga Binay sa una-una siguro dahil nga akala nila, kakampi nila ang Supreme Court o kakatigan sila ng Supreme Court, ayun, nadali sila lalo. Diba? Ang punto nga dito, kung sana hindi kayo naging ganid. Yung ganid, alam niyo yung ganid, yung gusto niyo lahat-lahat. Sabi nga, di ba, alam mo, meron nga tayong kasabihan sinasabi nilang binigyan mo na ng pagkain,
kinain pa pati yung daliri mo. Hindi pa na-satisfied, kinain na pati yung kamay mo. Di ba? Ganun eh. Kung sana, hinayaan nyo na lang. Isipin nyo, hinayaan nyo na lang. O, dyan na lang kayo kumita sa Makati, yung mga ayala-ayala dyan. O, dyan na lang kayo, di ba? Di sana, kayo pa ang makikinabang dyan sa Embo-Embo, hindi na nasilip yung Embo na yan. Hindi, alam nyo sa totoo lang saang article yan? Ito po, sa inquirer.net, radioinquirer.net, ayan po, ayan, radio, dali, hindi kasi kita dito wait lang ayusin lang natin kasi para baka sabihin ninyo ito, ayan ayan, baba natin, dali, baka makita nyo yung mga, ayan, radio.net Inquirer, ayan, ang linaw ang linaw niyan, linaw, mas malinaw pa sa mga yan. Sabi nga ni JC Auto Detailing, hindi marunong makontento. Correct. Yan talaga nangyari dyan di ba? Eto. Kaya nga sabi ni sinabi pa ni Cañete, sabi dito, ipinaliwanag ni Cañete na sa una pa lamang na desisyon ng Pasig City Regional Trial Court ay makikita ng dehado ang Makati. Sa ipinresinta kasing ebidensya ay mayroong pinangahawakang titulo at presidential order ang Taguig. Doon pa lang sa RTC, malabo na Makati manalo. Dahil nga sa sobrang ganid nitong mga binay na ito, sorry for the term, pero yun talaga yun di ba? Dahil sa sobrang ganid ninyo, ayaw ninyo maniwala sa RTC. Tandaan ninyo doon pa lang medyo talo na sila Sa BGC lang sana, BGC lang ang usapan dito. Dahil gusto nila maghanap ng kakampi, ayun. Umakyat pa sila sa Supreme Court. Pag akyat nila sa Supreme Court, damay na Embo. Alam nyo kung bakit hindi mabitaw-bitawan ng mga bina itong Embo? Walang iba dahil ang boto nandyan ang gagaling. Sa totoo lang, yung mga medyo high society sa Makati, alam mo nila na kailangan na nila ng pagbabago sa Makati. Alam nila yan. Kasi titingnan natin tandaan ninyo, pag ang syudad, mga kapitbahay mo, tandaan mo sa negosyo ito mga negosyante, pag umaangat ang mga lugar-lugar sa iyo, aangat din yung property tax, aangat din yung sorry, hindi property tax, value. Okay? Value nung kung anong meron ka. Okay? So pag umaasenso ang syudad, umaasenso rin yung value ng iyong pagmamay-ari. Kaya gusto nilang umaasenso yan. Siguro naman, with all the decades na nangyayari, di ba? Sa nangyayari sa umangat. Maraming umangat dyan. Ewan ko kung inabutan ninyo yung mga matatanda dyan. Alam niyo yan, inabutan niyo yan. Katulad kong matatanda. Inabutan ko, umangat ang Ortigas, umangat ang... Una talaga, Makati. No question, Makati. Talaga, nandyan ang lahat ng gimikan, lahat nandyan. Ewan ko kung inabutan nyo yun. Yung Glorieta, nandyan ang mga mayayaman, lahat, Mars, nandun talaga, gimikan club. Tapos unti-unting nalilipat, di ba? Naalala nyo, nalipat pa nga yan sa Eastwood, di ba? Nagkaroon pa dyan sa Eastwood, nandyan yung mga gimikan, mga club, napunta na dyan. Tapos, after niya, napunta sa Ortigas. Di ba? Nauso rin yan, yung Ortigas. May mga gimikin na rin dyan. Tapos, eventually, napunta sa BGC. Anong ibig sabihin nun? Hindi na nagbago ang kalalagayan. Yan, power plant mall, napunta rin dyan. Hindi na nabago ang kalalagayan ng Makati. Di ba po? Buti nga yung power plant mall, Makati pa yan Alam ko yung Rockwell Pero, pero yung mismong buong syudad ng Makati hindi na umasenso. At kitang-kita naman natin ngayon,
ibang-iba ang itsura ng BGC. Sa katunayan, pagdating sa BGC, nandyan yung maayos ang traffic system nila, nandyan yung pag sinabi mo talagang bike lane, pag sinabi mo talagang bus lane, talaga maayos. Tapos as in, nandyan ang karamihan ng mga foreigners, nandyan na lahat eh, napag-iwanan. Yan ang katotohanan. Kaya alam ko, sigurado ko yung mga mayayaman dyan sa Makati, somehow medyo parang, bakit parang napag-iwanan tayo? Sigurado ako naramdaman nila yan eh. Kasi property-wise, okay? Ngayon, pag sinabi mong may kondo ka sa BGC, abay, ang yaman mo. Oh, totoo. Diba? Yun ang number one eh. Kung gusto mo talaga ng magandang property na pwede mo pa Airbnb, kondo mo sa Makati. Ay, sa Makati, sorry, sa BGC. Dun talaga. O, diba? O ibig sabihin nun, tumaas yung ekonomiya ng BGC. O, kaya nga, sigurado ko ramdam na ramdam yan ng mga matataas na ano dyan, matataas na society dyan sa Makati. Pero syempre, doon sa, pasensya na ho doon sa hindi masyadong concern sa ganyan, at ang iniisip lang nila yung benefits na binibigay ng LGU nila, na ang totoo naman, hindi naman galing sa mayor yun. Pera nyo rin yun. Tax nyo yun. Hindi, yan ang problema talaga eh. Yan ang problema sa ilang nating mga kababayan dyan sa Embo. Tuwan-tuwa kayo sa binibigay ng mayor ninyo. Kaya ayaw ninyong umalis sa Makati. Kuno. Pero mga sir, huwag niyong kakalimutan. Yang perang ibinibigay sa inyo, yang mga benefits na yan, galing din naman sa inyo yan. Hindi naman yan galing sa mayor nyo. So kung mawala man yung mayor ninyo at malipat man kayo sa iba, sigurado ako makukuha nyo pa rin yan. Kasi una-una yung mayor naman ng Taguig, ay bay, mas malupit naman sa totoo lang. Kahit itanong nyo sa mga taga-Taguig, hindi kayo aapihin yan. Lalo na ngayon, they will have to prove themselves they're better than Makati. Kaya hindi kayo dapat alam mo yun, nai-stress o nagwo-worry na paano na mangyayari dito. Hindi ho, maniwala ho kayo sa akin. Yang Taguig, patutunayan nila na sila ay talagang mas magaling kaysa sa Makati. Maniwala kayo sa akin. Ganyan ang gagawin nila kasi tanungin ko kayo. Ngayon, may mga nagrarally-rally. Ha? Pansin nyo, yung mga taga-Taguig, relax lang sila. Bakit? Kasi sila masaya eh. Relax lang sila. Parang, okay lang. Ayos lang kami dito. Masaya kami. Hindi nga sila, eto sana kung may marinig kayong mga taga-Taguig, sasabihin nila, totoo lang, sana Makati rin kami. Yung mga talagang taga-Taguig na, sana nasa Makati na kami. Wala kayong maririnig na ganyan. Lagi niya sinasabi, iba dito. Iba sa amin. Iba sa amin. O, diba? Yun ang totoo. Yan ang, kaya nga una-una, eto kaya ko ito paulit-ulit na dinidiscuss. Kasi, mas malalim na ito mali ang espiritong ipinapakalat ng mga binay sa mga taga Makati. Ano ibig ko sabihin ng espiritu? Ibig sabihin, kesa na ito mga binay maging isang halimbawa ng mabuting citizen ng bansa na ito. At sabihin nilang, kami ay tatalima sa utos ng Supreme Court. Makiki-coordinate kami sa Taguig para mas madali ang transition dahil ang concern natin dito ay yung mamamayan ng mga taga-Embo. Pero ano ginagawa sa inyong mga taga-Embo? Ginagamit pa kayo. Yun ang totoo dyan. Ginagamit pa kayo para magrebelde kayo at magalit kayo. Hindi, taga Makati kami.
Mga sir, mga ma'am, mga taga-Embo, Supreme Court po ang nagsabi niyan. Hindi na humababago yan. Kahit pagbali-baligtarin mo pa ang sitwasyon. Supreme Court final na po yan. So, dapat ang ina-adapt ninyo sa puso ninyo ay magiging mabuting mamamayan kami at tatalima kami kung ano man ang sinabi ng Supreme Court.